Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Sinabi ni Elma kay Lucy, tama ka na kailangan nating umalis. Ang ibig sabihin ni Elma ay pupunta sila sa isa pang Golden Lana bago lumubog ang araw. Hindi makapaniwala si Lucy sa narinig niya. Matapos ang 3 oras ng paggalugad sa dungeon, natagpuan nila ang isa pang Golden Lana. Pareho pa rin ang kanilang estratehiya, pero sa pagkakataong ito, ilang beses na silang sumubok bago tumama sa kritikal na atake. Sa huli, nagawa ni Lucy na mapabagsak ang pangalawang Golden Lana. Namatay ito, at tulad ng nauna, nag-drop ito ng isa pang kumikislap na espada. Tuwa-tuwang-tuwa si Elma at sinubukang ibahagi ang kanyang kasiyahan kay Lucy, pero halos mawalan ito ng malay. Halos hindi makatayong maayos si Lucy dahil na-realize niya na nakakuha sila ng 34 na milyong gold coins sa loob lang ng ilang oras. Kailangan pang saluhin ni Elma si Lucy para hindi ito matamba. Labis ang pagkagulat ni Lucy sa nakamit nilang kayamanan. Ipinaalala ni Elma na oras na para pag-isipan kung aling skill tree ang kanilang i-upgrade. Pero si Lucy ay hindi pa rin makapaniwala, naisip niya rin na tumaas ang kanyang level sa napakaikling panahon. Habang papalabas sila sa dungeon, biglang huminto si Lucy dahil may narinig siya. Napansin ito ni Elma at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Lucy na may narinig siyang umiiyak na sanggol. Tumigil si Elma para pakinggan ito, at hindi siya makapaniwala. Alam niyang paparating na ang tinatawag na Wandering Lord. Ang bawat dungeon ay may tinatawag na Dream Lord, ang mga boss monster ng bawat dungeon. Karaniwan, natutulog lang ang mga Dream Lord sa kanilang mga silid, pero may mga pagkakataong, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagigising sila at nagsisimulang gumala sa dungeon, at sila'y tinatawag ng Wandering Lord. Narinig na ni Lucy ang tungkol dito, at alam niyang ang level ng Wandering Lord ay 50, mas mataas kaysa kina Elma at Lucy. Takot na takot siya sa posibilidad na makaharap nila ito. Sinabi ni Elma kay Lucy, ayos lang ang lahat hanggat pupunta tayo sa kabaligtaran ng direksyon kung saan nanggagaling ang iyak. Napakasimple at epektibong plano iyon, pero hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Kasabay ng iyak ng sanggol, nakarinig din sila ng sigaw para sa tulong. Hindi nila magawang magbulag-bulagan sa nangyari. 2 adventurer ang lumabas sa harap nila, halatang pagod at takot. Sinabi ng dalawa na akala nila handa na sila para linisin ang dungeon, pero masyado nilang minaliit ito at nakasalubong nila ang isang halimaw na mas malakas kaysa sa kanila. Alam ni Elma ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kung mamatay ang mga adventurer, hindi lang sila basta magre-respawn, katapusan na iyon para sa kanila. Hindi niya kayang iwan ang dalawa para mamatay. Sumigaw si Elma kay Lucy, alagaan mo ang 2 adventurer, ako na ang bahala rito. Sinunod ni Lucy ang utos, pero nag-aalala siya na baka hindi kayanin ni Elma ang halimaw, lalo na kung ito ang Wandering Lord. Ngunit tiniyak ni Elma na alam niya kung anong halimaw ang darating. Kung ang kailangan lang ay bumili ng oras para makatakas sila, sigurado siyang kakayanin niya. Sa huli, iyon ang pinakamahusay na ginagawa ng mga Heavy Knight, ang maging pansin ng mga halimaw at magbigay ng pagkakataon para sa iba na makatakas. Pagkatapos ng kanyang pahayag, dumating na ang halimaw na sumusunod sa 2 adventurer. Agad itong nakilala ni Elma. Ang halimaw ay may hawak na espada at tinawag itong T-Knight. Sinabi ni Elma kay Lucy, simulan niyo na ang pag-alis. Alam niyang magiging mas madali ang laban kung hindi na niya kailangang mag-alala para sa kanila. Ang mabuting balita ay hindi ito ang Wandering Lord na kanina pa nila inaalala. Ang antas ng halimaw na ito ay level 40, at kalahati na lang ang natitirang buhay nito. Naisip ni Lucy na kung magtutulungan sila, maaari nilang talunin ang halimaw. Pero pinigilan siya ni Elma. Walang saysay ang iniisip mo, paliwanag niya. Hindi ito ang Wandering Lord. Ipinaliwanag pa ni Elma na ang T-Knight ay parang bahagi lang ng mas malakas na halimaw, parang isang kamay nito. Ang pangunahing katawan ng halimaw ay mas malakas pa kaysa sa T-Knight. At sa kabila ng lahat, darating na ang mas malaking problema. Habang sinasabi ni Elma ang mga ito, dumating pa ang 2 T-Knight na may buong HP. Sinabi ni Elma kay Lucy na susunod siya kaagad sa kanila, pero hindi niya kayang iwan si Elma.
Alam niyang maaaring mamatay si Elma kung haharapin niya ang lahat ng halimaw mag-isa. Kailangan ipaliwanag ni Elma sa pinakasimpleng paraan. Hindi ako makakapag-focus sa laban kung patuloy kong aalalahanan kung nasaan kayo, sabi niya kay Lucy. Sa wakas, naintindihan ni Lucy ang punto ni Elma. Humingi siya ng tawad dahil sa pagiging matigas ang ulo. Bago tumakbo papunta sa exit, sinabi niya kay Elma, "Good luck." Ang ating bida ay naiwan, kaharap ang tatlong level 40 na halimaw. Kung sila lang ang kalaban, maaari sana niyang isama si Lucy sa laban. Pero alam niyang may paparating pang mas malaking panganib, ang isang Wandering Lord. Sinabi ni Elma na susunod siya, pero alam niyang kasinungalingan iyon. Bilang isang Heavy Knight, imposibleng makatakas siya sa isang Lord of Dreams. Dumating ang Lord of Dreams, at nakita ni Elma ang isang nilalang na tinatawag na embryo. Mukha itong lumilipad na sanggol na may higanteng mata sa itaas ng ulo nito. Kahit isang level 50 na halimaw, naisip ni Elma na hindi naman ito kasing lakas ng inaakala para sa isang boss ng dungeon. Pero may isa pang problema, sobrang taas ng defensive stat ng embryo. Ang tanging kahinaan nito ay ang higanteng mata sa itaas ng ulo, at tanging long-range attacks lang ang epektibo rito. Ngunit hindi susuko si Elma. Hanggat may maliit na tsansa para manalo, lalaban siya. Alam niya na bawat halimaw ay maaaring patayin kung alam mo ang kahinaan nito. Ginamit ni Elma ang natitira niyang skill points sa Vow of the Heavy Armor skill tree, naghahanda para sa laban. At nang ma-unlock ni Elma ang bagong skill na Shield Bash, handa na siyang harapin ang mga T-Knights. Agad niyang ginamit ang skill na ito, binangga ang isa sa mga T-Knights, at pinatalsik ito sa dingding. Alam ni Elma na may laban siya kung mababasag niya ang kanilang formation, at iyon mismo ang nagawa ng bagong skill niya. Hindi naman naghintay ang ibang T-Knights, agad silang umatake. Pero ginamit ni Elma ang parry para ma-deflect ang kanilang mga atake, at nagawa pa niyang ma-disarm ang isa sa kanila. Habang abala si Elma sa pakikipaglaban, ang embryo naman ay naghahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Pero alam ni Elma na ang embryo ay may dalawang spell, SIL Cutter at Thunderstorm, na hindi nito magagamit ng hindi tinatamaan ang mga T-Knights. Kaya alam niyang ligtas siya mula sa atake ng embryo habang nakikipaglaban sa mga T-Knights. Ginamit muli ni Elma ang kanyang disarm skill at napansin niyang bumaba ang attack stats ng T-Knight. Nalaman niyang namit na niya ang kondisyon para sa kanyang Rampart Return skill. Tumayo siya ng matatag, at sa oras na umatake ang T-Knight sa kanya, ito'y agad na napatay. Ngunit sa halip na mapadali ang laban, lalong naging mahirap ang sitwasyon. Nang mapatay ang isang T-Knight, inakala ni Elma na haharapin na lang niya ang natitirang dalawa. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, ginamit ng embryo ang skill nitong repair. Sa pamamagitan ng magic nito, muling nabuhay ang natalong T-Knight. Nagsimulang kumabit muli ang mga parte nito sa katawan ng T-Knight, at naisip ni Elma na walang katapusan ang laban hanggat buhay ang embryo. Alam ni Elma na ang tanging oras na mae-expose ang kahinaan ng embryo ay kapag ginagamit nito ang repair skill, kung saan bumubukas ang higanteng mata nito. Agad siyang kumuha ng isang bagay mula sa inventory, isang magic stone. Binato niya ito sa ere, at habang nasa kalagitnaan ng himpapawid, nabasag ang bato at naglabas ng ilang needles. Tumama ang mga ito sa mata ng embryo at nagdulot ng 11 damage. Na-realize ni Elma na iyon lang ang tanging paraan para masaktan niya ang embryo. Ang bagay na ibinato niya ay isa sa mga magic crystals na nakuha nila mula sa Patchwork Bears noong unang beses nilang pumasok sa dungeon. Agad siyang tumalon pabalik, alam niyang kailangan niyang magsimula ulit makipaglaban sa mga T-Knights upang maitago ang sarili mula sa mga spell ng embryo. Bro, ang ganda ng boss fight na to. Ang galing ng pagkakagawa. Balik sa kwento, naisip ni Elma na hanggat nakatutok siya at kalmado, hindi siya dapat tamaan ng mga skill ng embryo. Inatake siya ng mga T-Knights, at ginamit niya ang Shield of Madness para harangan ang kanilang mga atake. Sinubukan niyang gamitin ang Shield Bash tulad ng dati, at kahit na nabangga niya ang isa sa mga T-Knights, agad siyang inatake ng natitirang dalawa. Sa huling sandali, halos mamatay siya, pero nagawa niyang harangan ang isang atake at gamitin ang parry laban sa isa. Tiniron niya ng critical strike ang huling T-Knight at tumalon papunta sa mas ligtas na lugar.
Pinagmasdan niya ang buong sitwasyon at na-realize niyang natututo ang mga T-Knights mula sa mga galaw niya. Naisip niya na posible ito sa totoong mundo, kahit na hindi pa niya naranasan ang ganito sa laro. Hindi niya inakala na magiging ganito kahirap talunin ang embryo. Bukod pa rito, kusa pang gumagaling ang embryo sa paglipas ng oras at ngayon ay nasa 33 happy na ulit ito. Na-realize niya na kailangan niyang magbato ng 3 pang magic crystals para tuluyang mapatay ito. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Binuksan ng embryo ang higanteng mata nito at ginamit ang isa sa mga skill nito, Life Cutters. Hindi makapaniwala si Elma na ginamit nito ang skill na iyon nang hindi iniisip ang kaligtasan ng mga T-Knights. Bagamat hindi dapat ito nangyari, na-realize niya na hindi na siya dapat umasa sa kaalaman niya tungkol sa mga halimaw dahil malinaw na iba ang mga ito kumpara sa laro. Isa sa mga T-Knights ang nahati sa dalawa dahil sa skill ng embryo. Alam ni Elma na hindi niya maiiwasan ang Life Cutters, kaya nagdesisyon siyang magtago sa likod ng Shield of Madness. Ang impact ng Life Cutters ay sobrang lakas kaya tumilapon si Elma papunta sa isang pader. Halos hindi na siya makagalaw, mabilis ang tibok ng puso niya, at hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti. Habang nakahandusay siya sa sahig, mabilis siyang napaligiran ng 2 T-Knights. Naisip ni Elma na iyon na ang katapusan niya. Sinisi niya ang mababa niyang stats at inisip kung mali ang naging desisyon niya nang ipadala si Lucy kasama ang 2 adventurer. Habang na-realize niya ang malaking pagkakamali niya, isa sa mga T-Knights ang humugat ng espada at papatayin na siya. Nang malapit na siyang pugutan ng ulo, bigla siyang hinayla ng isang tao palayo mula sa panganib. Paglingon niya, nakita niya si Lucy na hinayla siya palayo. Hindi siya kailanman naging mas masaya sa muling pagkikita nilang dalawa. Agad na ginamit ni Lucy ang Double Illusion skill para mabigyan sila ng oras. Tinanong ni Elma kung bakit siya bumalik. Ipinaliwanag ni Lucy na hindi niya narinig ang pagbabalik ni Elma kaya't dinala niya muna ang 2 adventurer sa isang ligtas na lugar at bumalik siya para tingnan kung ano ang nangyayari kay Elma. Sinubukan siyang kumbansihin ni Elma na bumalik, pero sinabi ni Lucy na katulad ng pagiging matigas ng ulo niya, magiging matigas din ang ulo ni Lucy. Sabi niya, mananatili siya at lalaban kasama si Elma. Ipinaalala ni Lucy kung paano siya iniligtas ni Elma dati, kung paano niya isinugal ang sariling buhay para protektahan siya, at kung paano sinabi ni Elma na umaasa siya sa lakas niya. Hindi niya magagawang tumakas at iwan si Elma para mamatay. Sinabi ni Lucy na kung ginawa niya iyon, magkukwit na siya bilang adventurer. Nagulat si Elma sa determinasyon ni Lucy. Sinubukan niyang ipaliwanag kung paano natutunan ng mga T-Knights ang galaw ng Shield Bash at alam na ng mga ito kung paano ito ay counter. Bukod dito, wala silang long-range attacks para tirahin ang embryo ng direkta. Pero hindi papayag si Lucy na sumuko si Elma dahil siya ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya noong pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sinabi ni Lucy na magtiwala ulit si Elma sa kanya. Na-realize ni Elma na nagbago na si Lucy mula noong una silang nagkita. Tumayo si Elma at sinabi kay Lucy na naniniwala siya sa kanya. Determinado sina Elma at Lucy na ibigay ang lahat para talunin ang embryo. Kung mamatay man sila doon, gusto nilang mamatay na alam nilang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Habang naghahanda sina Elma at Lucy, nar-iper na naman ng embryo ang naputol na T-Knight, at muli itong handang lumaban. Isang T-Knight ang umatake kay Elma, kaya sinalubong niya ito gamit ang Shield Bash. Tumilapon ang T-Knight sa lakas ng impact, ngunit agad na sumugod ang 2 pang T-Knights sa kanya. Sa pagkakataong ito, handa na si Elma sa kanilang atake. Matagumpay niyang napigilan ang kanilang mga espada gamit ang parry at sinigawan niya si Lucy na oras na para umatake. Sumunod si Lucy sa sinabi niya at inatake niya ang T-Knight gamit ang kanyang Iron Piercer. Sa lakas ng impact, tumilapon ang T-Knight at akala ni Lucy na tuluyan na niya itong napatay. Ngunit muling ginamit ng embryo ang kanyang repair magic, at na-revive na naman ang mga patay na T-Knights, na ngayon ay may full HP ulit. Nagulat si Lucy sa nakita dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganitong uri ng laban. Ipinaliwanag ni Elma na kung mag-focus sila sa mga T-Knights, mauubos lang ang kanilang lakas, at magiging madali silang target. Kaya't sinabi niya kay Lucy na dapat nilang i-focus ang lahat ng atake sa embryo at subukang patayin ito habang kaya pa nilang lumaban. Tinanong ni Lucy kung may tiyak na plano si Elma para manalo sila.
Ang naisip ni Elma ay isang plano na halos nakadepende sa swerte ni Lucy. Kailangan niyang makuha ang 6 gamit ang kanyang dice thrust upang ma-pierce ang Golden Lioness defense, na nasa 200 points. Sa ganitong paraan, malaki ang magiging damage sa embryo, na may 88 defense points lamang. Una, hindi inakala ni Lucy na maaabot niya ang embryo dahil ito ay lumulutang sa ere. Ngunit naalala niyang mayroon siyang acrobatic step skill. Gayunpaman, binalaan siya ni Elma na kung gagamitin niya ito, tiyak na tatamaan siya ng SIL cutter ng embryo. Sa halip, nagbigay ng mas maayos na plano si Elma, tatakbo siya papunta sa mga T-Knights upang buksan ang pagkakataon para kay Lucy na umatake ng walang hadlang. Plano ni Elma na gamitin ang shield bash para makatapult si Lucy papunta sa embryo. Ayon sa plano, ito ang pinakamainam nilang tsansa, kahit alam nilang sobrang delikado. Sinabi ni Elma na kung mab-go sila sa unang subok, malaki ang posibilidad na parehong mamatay sila. Inulit ni Lucy ang plano upang matiyak na naintindihan niya ito. Nangako siya na gagawin niya ang lahat upang makakuha ng 6 sa dice thrust, dahil iyon lang ang paraan para talunin ang embryo. Kaya ko to, ani Lucy, kahit alam niyang ang resulta ay malaki rin ang nakaasa sa kanyang luck stat. Habang papalapit sila sa embryo, pinatay ni Elma ang isa pang T-Knight gamit ang isang critical strike. Nang sapat na ang layo nila mula sa embryo, sumigaw si Elma kay Lucy, "Tumalon ka na." Agad namang tumalon si Lucy sa Shield of Madness, at ginamit ni Elma ang Shield Bash para ihagis siya sa ere, direkta papunta sa mahina at nag-iisang mata ng embryo. Sa puntong iyon, wala nang magagawa si Elma kundi magdasal na si Lucy ay makakuha ng 6 sa unang subok. Alam niyang hindi ito garantisado, dahil noong nakaraang laban nila sa isang Golden Lana, 7 subok ang kinailangan ni Lucy para makuha ang 6. Ngunit hindi sila maaaring mawalan ng pag-asa. Sa isip ni Elma, dapat mag-stack ang probabilities at makuha niya ito sa unang try. Habang lumilipad si Lucy papunta sa embryo, mukhang nagulat din ang halimaw sa biglang pag-atake nila. Si Elma naman, nanunood sa sahig habang same time na nagdarasal na makakuha si Lucy ng 6. Nang huminto ang pag-ikot ng dice, nagulat at nadismaya sila nang makita ang resulta, 4. Dahil hindi 6 ang nakuha ni Lucy, nagmintes ang kanyang atake at hindi tinamaan ang embryo. Ang mahinang ekspresyon ng halimaw ay biglang napalitan ng malisyosong ngiti, at nagsimula itong tumawa ng malakas, isang tawa na nagbigay ng kaba kay Elma. Alam na niyang nabigo ang plano nila, at ngayon, si Lucy ay bumabagsak mula sa napakataas na taas. Nag-alala si Elma para sa kanilang sitwasyon at napagtanto niyang mali ang desisyon niyang isugal ang buhay nila sa maliit na tsansa na makakuha ng 6 si Lucy gamit ang dice thrust. Wala siyang nakikitang paraan para makaligtas, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, alam niyang hindi sila pwedeng sumuko. Kung titigil sila, siguradong mamamatay sila. Habang nakatingin sa mga T-Knights na nakapaligid sa kanya, nagdesisyon si Elma na guluhin ang atensyon ng mga ito para mabigyan ng pagkakataon si Lucy na ligtas na makababa. Ngunit hindi pala iyon ang plano ni Lucy. Narinig ni Elma ang mabilis na mga hakbang, at nang lingunin niya ito, laking gulat niya sa ginawa ni Lucy. Ginamit nito ang kanyang acrobatic steps upang tumalon mula sa gilid ng pader papunta sa kisame, papunta mismo sa likod ng embryo. Handa na siyang gamitin ang dice thrust muli, at sa pagkakataong ito, determinado si Lucy na makuha ang 6 sa anumang paraan. Ang dice ay umikot, at sa wakas, tumigil ito sa 6. Ang tagumpay ay nagbigay kay Lucy ng napakalaking attack boost, at ang kanyang critical strike ay tumama ng todo sa ulo ng embryo, tumagos sa bungo nito. Pumutok ang higanteng mata ng halimaw mula sa tindi ng atake. Pagbagsak ng embryo, agad ding namatay ang mga T-Knights na nakapaligid kay Elma. Bumagsak si Lucy mula sa ere, ngunit sa maayos at eleganteng paraan, dumapo siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang antas ay tumaas ng tuluyan sa level 31, habang si Elma naman ay naging level 41. Hindi makapaniwala si Elma sa nangyari. Nang akala niya'y wala na silang pag-asa, biglang nagbago ang lahat dahil si Lucy mismo ang kumilos. Kahit nabigo ang kanyang luck stat sa unang subok, hindi siya sumuko at sinubukan muli. Sa huli, ginantimpalaan ang kanyang tiyaga ng isang makapangyarihang tagumpay laban sa embryo.
Si Lucy naman ay hindi rin makapaniwala sa nagawa niya. Habang sinusubukan niyang makalma ang sarili, nilapitan siya ni Elma at binigay ang clown head na trophy nila mula sa laban. Umuwi siya at nagsabi na mamamatay siya kung hindi siya bumalik at pinasalamatan siya sa pag-save ng kanyang buhay at pagpatay sa embryo. Tumalon si Lucy sa tuwa sa kadahilan ng mas komportable siya sa kanyang sarili matapos magkaroon ng higit pang tiwala sa sarili sa kanilang dungeon exploration. Naisip ni Lucy na ang lahat ng kanyang nagawang tagumpay ay dahil sa kay Elma at mga espesyal nitong kakayahan, ngunit sinabi sa kanya ni Elma na mali siya sa pag-iisip na iyon. Sinabi ni Elma sa kanya na siya ang dapat tunggalian sa tagumpay niya at ipinaliwanag kung bakit. Sinabi niya kay Lucy na siya ay nakakakita sa mga klase at antas ng mga tao. Dahil dito si Elma ay pareho sa kanyang ama o kahit na sa kanyang kliyente na masama ang pagtrato kay Lucy. Nauunawaan na ngayon ni Elma na magkaiba ang mga tao dahil sa kanilang pagkatao at mga prinsipyong pinahahalagahan, at nakita kung paano nagsakripisyo si Lucy sa kanyang buhay para tulungan siyang labanan ang mga halimaw. Napagtanto ni Elma na walang ibang mas mainam na kaalyado kaysa kay Lucy. Tinanggap ni Lucy ang lahat ng papuri ngunit iniisip na tila napapalaki ng konti si Elma. Pareho silang may isang titulong tinatawag na hindi inaasahang resulta na maaari lamang ma-unlock kapag ang isang party ng max 2 kasapi ang pumatay sa isang Panginoon ng pangarap samantalang ang kanilang mga antas ay hindi bababa sa 70% ng inirekomendang antas. Ang bonus na ibinigay ng titulo sa kanila ay 15% na pagtaas ng atake at bilis kung sila ay haharap sa mga halimaw na mas mataas ang antas kaysa sa kanila, at nadiskubre nila ang 2 karagdagang item 2 tayback na may halagang halos P2,400k na ginto. Hindi makapaniwala si Elma na naapektuhan ng estadistika ni Lucy kahit ang 10 mga knights at natagpuan niya ang 2 bihirang item ng basta-basta. At nagtataka si Elma kung ano ang nai-drop ng embryo at naalala niya sa larong iyon na isang pana na may espesyal na salamangka ng hangin ang drop ng embryo at tinanong si Lucy kung nakakita ba siya ng ganon. Si Lucy ay hindi talaga sigurado at nang sila ay tumingin sa paligid, wala silang nakita na katulad nito at matapos maglaho ang halimaw, napansin ni Elma ang isang bagay at nang pumunta siya upang tingnan kung ano iyon, labis siyang nagulat sa nakikita niya sa harap niya isang aklat ng kasanayan sa Intermediate Wind Magic at nagkakahalaga ng 20 milyong ginto sa merkado. Agad itong tinakpan ni Elma gamit ang kanyang balabal at hindi maintindihan ni Lucy kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Elma na ang mga aklat ng kasanayan ay sobrang mahalaga na bawal itong ipagbili at kung sino man ang makakuha ng isa o malaman na mayroon sila nito, na bihirang mangyari tulad ng kanilang natagpuan ngayon, tiyak na magtatangka ang mga tao na pumatay sa kanila at agawin ang aklat mula sa kanila. Iniisip ni Elma na mas mainam kung ipagbili nila ang aklat ng kasanayan sa matandang mangkukulam. Nang matapos si Elma sa kanyang kwento tungkol sa mga aklat ng kasanayan at ang kanilang halaga, biglang lumindol ang buong mansyon at takot na takot si Lucy dahil hindi niya alam ang nangyayari ngunit paliwanag ni Elma ng mahinahon na ang dungeon o mas kilala bilang Dream Hall ay naglalaho dahil sa pagkamatay ng Panginoon ng pangarap na namamahala dito, ang embryo. Hindi alam ni Lucy ang tungkol dito at araw na iyon siya ay natuto ng maraming bagong bagay. Nang ang dungeon ay tuluyang maglaho, sila ay teleport pabalik sa lugar kung saan sila pumasok sa dungeon sa unang lugar. Habang naglalaho ang dungeon, gumawa si Elma ng ilang kalkulasyon sa kanyang isipan at sinabi kay Lucy na kumita sila ng humigit kumulang sa 65 milyong ginto mula sa kanilang unang ekspedisyon at nang marinig ni Lucy iyon, literal siyang nawala ng malay at nagsisisi si Elma sa kanyang sinabi dahil siya ngayon ang dapat alagaan. Samantala, si Klein at Reese ay bumabalik sa bayan at galit si Klein sa katotohanan na ang kanilang ekspedisyon ay napakasama at hindi pa nila nakuha ang inaasahang drops na inaasahan nila, hindi man mga healing shroom na medyo karaniwan. Iniisip ni Klein na malas talaga ang kanilang kapalaran ngunit sa pag-iisip ni Reese, maganda ang mga nakuha nilang drops dahil sa mahusay na fortune skill ni Lucy. Ngunit tumanggi si Klein na maniwala dito at sinabi na ito ay isang kololan lamang. Sinabi ni Klein na hindi niya itatapon sa labas si Lucy kung hindi niya binanggit ang kanyang bahagi ngunit iniisip ni Reese na kung magkikita silang muli, dapat subukan niyang pabalaykan si Lucy sa kanilang party pero lumiko si Klein at may diin na sinabi na siya ay may dangal at hindi niya kayang hilingin kay Lucy na bumalik pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon sa kanya at hindi siya hihingi sa sinuman kahit pa sariling buhay niya ang nakasalalay doon.
Pumunta sila sa Adventurers Guild at sinabi ni Klein na may sapat pa silang panahon para maghanap ng kapalit ni Lucy dahil may natitira pa silang pera mula sa Bloodstained Sword at ang kapalit na kanilang pinag-uusapan ay dapat na katulad ni Lucy na sumusunod sa bawat utos na may isip ni Clay. Iyon ang kanilang plano ngunit nang pumasok sila sa guild, nakita nila ang isang malaking pulutong at iniisip ni Klein na baka merong nakatalo ng napakalakas na halimaw o kung ano man doon at narinig niya ang ilang adventurer na nagkokomento kung paano nakatalo ng Panginoon ang isang E-rank at isang F-rank adventurer sa isang dungeon na inirekomenda para sa antas na 50 at nang tumingin si Klein sa resepsyon, hindi siya makapaniwala nang makita niya si Lucy at Elma na nakatayo ng maarang sa harapan nito. Ipinaliwanag ni Elma sa resepsyonist na wala silang nalinis na dungeon at ang gusto lang nila ay mag-ipon ng pera at mga item at kung hindi sila maniwala sa kanila, mayroon silang mga saksi ang dalawang adventurer na kanilang sinagip mula sa Waring Lord Embryo. Sinabi ng resepsyonist na nauunawaan niya ang kanilang sinasabi ngunit dahil sa katotohanang inilabas ng bayan ng paalala para sa mga adventurer na nakatalo sa Angel's Toy Box Dungeon, kailangang magsagawa ang guild ng investigasyon upang kumpirmahin ang kanilang sinasabi. Alam ni Elma kung gaano kadalas ang mga ganitong pangyayari malapit sa mga bayan at mga baryo at kung hindi nalinis ang mga dungeon sa masyadong mahabang panahon, nagsisimulang lumabas ang mga halimaw at maaaring mangyari ang lahat ng uri ng masamang bagay.